Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ko ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Sagot naman nito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang, at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Sa babae naman, ito ang sinabi, "Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain. Pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin." Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, "Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabo, doon ka nanggaling. Sa lupang alabo ay babalik ka rin." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, "Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay, at hindi na siya mamatay." Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig, upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Naaawa ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ito po ay isang ilang na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao?" Tanong ng mga alagad. "Ilang tinapay pa ang natitira?" Tanong ni Jesus. "7 po." Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganoon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din yon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. During those days, another large crowd gathered. Since they had nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said, "I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. If I send them home hungry, they will collapse on the way, because some of them have come a long distance." His disciples answered, "But where in this remote place can anyone get enough bread to feed them?" "How many loaves do you have?" Jesus asked. "7," they replied. He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and given thanks, he broke them and gave them to his disciples to distribute to the people, and they did so. They had a few small fish as well. He gave thanks for them also and told the disciples to distribute them. The people ate and were satisfied. Afterwards, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. About 4,000 were present.
After he had sent them away, he got into the boat with his disciples and went to the region of Dalmanutha.